Sa bawat aksidente, mahalaga pong bawat segundo para maitakbo sa ospital ang pasyente. Pero paano na lang kung sa iyong pagsasagip ng buhay ay sunod-sunod ang nangyaring aberya? 8:20 p.m. Nakatanggap kami ng tawag sa radyo. Reported 10:52, which means is motorcycle accident to be specific. Pagdating namin doon, nakita namin hindi siya actually a motorcycle accident. Bali, nasagasaan siya. So, syempre, first initial na dapat mong gawin is bigyan mo siya ng first aid. According dun sa driver ng Innova, dun sa portion ng nagtahag, yung ascending portion, yun nga, itong allegedly, itong rider na to, while ascending, nilipad yung bull cap. Then after that, so, siya sa bumaba ng motorcycle, then kinuha niya yung bull cap niya. Then while on the verge na kinukuha niya yung bull cap, ito na, dumating yung Innova, at yun, tinamaan siya. Pagdating na rin kasi namin doon is nakahiga na siya. Iniinda niya yung may tama yung right leg niya. Bleeding yung forehead niya eh. Alam naman natin na kapag basta part of the head ang involved is medyo nasa critical part ka niyan. Binigyan naman naman ng first aid yung forehead niya na huminto naman agad yung bleeding. Linagyan namin ng splint para mag-prevent siya na hindi siya lumala. 1, 2, 3, go! So paglipat doon, pagtapos ng magbigyan ng paunang lunas, transfer natin siya sa ambulance para madala na siya sa hospital. 2, 3, go! Honestly speaking, nati-tense din kami kasi syempre talaga naman kung nandun tayo sa kalagayan niya, masakit din naman talaga yung pangyayari sa kanya. Papakalmahin mo lang siya, mag-relax siya, tapos hinga lang, inhale, exhale para kahit pa paano mabawasan yung pain. Pusa ng gas. Ano kaya? Going na tayo sa hospital sa orthopedic. Paliko na tayo sa Maseda. Biglang nagka-problema yung rescue namin. Nasunog yung main wirings niya from battery. So nawalan ng power yung ambulance. Expect the unexpected. Parang be resourceful na lang. Buti na lang nandoon yung van nyo. Kaya nag-decide na ako na ilipat na agad siya. Kasi para malala na eh. Yung pain niya is masabi nating severe. Bilang bahagi ng programang rescue, ang tungkulin talaga natin ay i-dokumento lamang kung ano yung nangyayari. Pero sa isang pambihirang pagkakataon tulad nito, bilang responsableng mamamayan, ay tungkulin natin na tumulong at iligtas yung buhay na nasa alanganin. Kinausap ako ng mother niya. Tinanong kung saan ba raw maganda. So sila na rin nag-decide na sa orthopedic. Kaso nga lang, hindi kami or hindi tinanggap yung pasyente sa orthopedic. So nag-decide na i-move na lang sa St. Luke's. Ni-claim nila is supposedly lahat yata ng pasyente bago ipasok sa hospital is magkakaroon muna sila ng outside the hospital assessment para malalaman nila kung ano yung kalagayan ng pasyente. So since nakita nilang meron tama sa forehead,
na-assume nila agad na baka magkaroon ng hemorrhage or what. So, kailangan ng CT scan. Since wala silang CT scan, in-advise na lang na ililipat na ibang hospital. So, nag-decide na dalhin sa St. Luke's Hospital. Hindi yung kamay. Lagay mo lang sa dibdib. Sa dibdib lang. Ganyan. Baka kasi, ganyan lang. Dalawang araw pagkatapos niyang maaksidente, inoperahan ko siya sa kanang binte o lower leg. Nilagyan ko ng bakal yung sa loob ng buto niya para ma-fix yung pagkakabali ng buto niya sa kanang binte. Kung malit na bagay lang na nawala sa'yo, kung siguro pwede natin i-let go na. Para lang wala lang disgrasya, less danger. Kasi kung di lang naman doon sa minahulog niyan, hindi naman ako hindi naman ako dapat babalik pa eh. Yung pamilya nung nakabundol sa anak ko kay Eni, na tumutulong sila sa amin, silang nagbabayad ng mga dapat bayaran dito. Okay naman sila, araw-araw dumadalaw dito sa hospital, tumatawag, nagte-text sa akin, kinukumusta yung anak ko. Ito lang usap diretso. Kasalanan sa akin, okay lang, no? King.